Try this trick. So, yan guys, meron na naman tayo nakitang bagong imbensyon. Pour milk into the baking bag. So, gusto ko i-try ito guys, dahil nga mahilig tayo sa cheese at wala akong mabili dito guys. Alam niyo sa Pilipinas kasi guys, meron na bibiling cheddar cheese. Cheddar cheese na bloke-bloke. Dito sa Japan guys, napakahirap maghanap noon at naka-slice na nga siya. At ito nga, meron tayo nakita ng paggawa ng keso at mukhang cheddar cheese siya. Pero hindi niya sinabi ko anong klaseng cheese to. No? Pero kakaiba kasi may itlog. Tapos, nilagyan niya daw ng sour cream. Pero dahil wala tayong sour cream, ang gagawin natin ay lemon yung ilalagay natin. Ulitin lang natin. Tapos, ang nagtataka ko sa kanya, bakit sa plastic niya nilagay kung pwede naman sa ziplock or sa ibang lalagyan ano. Sour cream, salt and sour cream. Tapos, place under a press in the cold for 3 hours. Pinakuluan niya daw ng isang oras. And then, sa kanya, kasi nagtutubig yun, sa kanya i-press. Try this trick and stop. What? Mukha siyang masarap, guys. Mukha siyang yung KSO, yung brand sa atin ng KSO, ganun yung itsura niya. So, tingin ko kasi, parang ganun lang yung paggawa ng KSO sa atin. Kaya gagawin ng lola nyo, itatry natin. At eto nga, meron tayong fresh milk. At syempre, pinakamasarap na gatas yung pinili natin. At ang kulang na lang talaga natin ay yung sour cream. Pero dahil wala nga tayong sour cream, I think ang gagamitin natin ay yung ating lemon na lang. Guys, ang gagawin daw natin ay maglalagay lang tayo ng gatas dito sa ating lalagyan. Hindi ko alam kung bubuhos natin to o kalahati lang, baka mamaya it's a failed eh, sayang yung gatas natin. So, sa separate bowl natin guys, maglalagay lang daw tayo ng itlog. Yes, magiging tortang itlog to, I think. Dahil kalahati lang yung gagamitin natin, so 3 itlog lang yung ilalagay natin. Huh? Hindi ko alam kung ano magiging result nitong pinag-invento natin. Kaya kalahating gatas lang yung ginamit natin. Actually guys, kasi matagal ko na itong nahahalata sa mga keso sa atin sa Pilipinas. Parang lasang harina sila, no? Ang tingin ko parang ganito yung paggawa ng keso sa atin. Kasi lately hindi ako nasasarapan sa keso natin. Unlike before na creamy, ngayon parang maharina yung lasa. Guys, meron lang tayo ditong lemon. Ayan. Dahil wala tayong sour cream, lemon ang gagamitin natin. At hindi ko alam kung sapat na yung isang buo. Tatanggalin lang natin yung buto. Pero wag natin masyadong asiman. Baka hindi natin makain keso natin. Tapos lalagyan lang daw natin to ng asin. So yung tamang alat lang siguro. Ayan, ganyan. Tapos haluin lang daw natin. Then guys, lagyan natin siya ng konting asukal lang pambalanse. Para hindi naman siya maaalat na maasim lang. Babatiin lang natin siya maigi. Keso nga to, besh. Pero gusto ko yung matamis-tamis. Dagdagan pa natin ng konting asukal. So, ayan guys, naglalagay tayo ngayon ng ating asukal. Nag-add tayo. Saka natin ilalagay dito sa ating fresh milk. Ayan. So, ayan guys, haluin lang daw natin. Parang ang dami ng itlog, guys. Hindi ko alam kung tama ba itong pinaggagawa natin. Ayan, nakita nyo guys, naging dilaw. Tikman natin. Kulang siya sa asin. Besh, lasang keso. Lasang keso siya, promise. I think tama na yung ano natin. Kulang lang siya sa asin. Lagyan pa natin ng asin. Medyo matabang. Kulang pa din siya sa asin. Gagawin naman natin ngayon ay sasalin na natin siya dito sa ating ziplock. Ang babos, di na natin natanggal. Wait din. Saka daw natin pakuluan guys. Ito pag talagang perfect natin to guys. Hindi na tayo mahirapan maghanap ng keso. So, ayan. Kaya lang natin siya nilagay dito guys kasi para hindi maluto yung plastic natin ano. Kapag naka-direct dito sa apoy natin ay baka mabutas yung ating ziplock. Alam nyo minsan kasi guys yung mga napapanood natin hindi lahat yung totoo. Kaya kailangan alamin natin sa sarili natin kung totoo ba yun. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Tayo mismo yung mag-iimbento. Nilulubog lang natin to para pumasok yung tubig natin. Ayan. So, ayan guys, nakalubog na silang pareho. At takpan lang natin. At kung makikita nyo, nagbubuo-buo na yung ano natin, yung itlog. Yung ating keso kasi naman may itlog. Nagbubuo-buo na siya guys. Ayan, nakikita ko na siya. So sabi, at least 1 oras daw.
So, mag-ano na lang tayo ng another 15 minutes kasi maliit lang naman siya, no? 15 minutes kasi, di ba? 30 minutes ko siya pinakuluan, another 15 minutes para maging 30 minutes. So, after 30 minutes, guys, yung ating kesong pinapakuluan at pinatay na natin yung apoy. Hindi ko alam kung if it's okay na ba talaga. At dito natin siya patitigasin. Tapos, sisingawin lang daw natin para lumabas daw yung excess na tubig. Ayan. Ang gagawin natin ay sasalain natin. Okay. Oh my God. Para siyang itlog na omelette. Ang gagawin natin, ibabalik natin siya dito sa kanyang lalagyan. Lalagyan lang natin ng plastic, guys, kasi para madali natin siya mahugod. Baka mamaya kasi pagka tumigas siya, dumikit. Ayan. So, ayan, guys. Tutubig pa din siya, guys. Ayan. Sisiksikin lang natin siya, tapos bubutasin natin siya ng toothpick. Kasi hindi pa talaga ito yung tigas niya. Ayan. Pagkabutas natin, nakikita nyo lumalabas ulit yung extra niyang sabaw. Ayan. Wait, saling ko lang. Tapos, gagamit lang tayo ng another etong cup natin. Ilalagay lang natin dito sa ibabaw. And then, ito yung asin natin na gagawin natin pabigat para maging balanse yung kanyang pagka-compress. Ayan. Tapos, papalamigin lang daw natin siya ng, ewan ko kung ilang oras. Basta lumamig siya at tumigas. Okay. Ito naman yung pinagkatasan ng ating keso. At alam nyo bang napakayaman nito sa protein at iba't ibang klaseng vitamins. Kaya ang sabi nila, pwede daw itong gawing soup. Pwedeng gawing pang marinade. Pwedeng pang add sa tinapay. At kung ano-ano pa. At pwede nga rin natin siyang inumin. Ayan. Kaya gagawa tayo ng tinapay ngayon at magta-try tayong mag-add nito. Ito na guys yung cheese natin. Nandito sa ilalim. Ginawa ko, nilagyan ko siya ng mga mochi sa ibabaw. Panadagan ko para mas lumabas yung tubig at makompress yung ating cheese para mas medyo maging matigas ang kanyang texture. So yan, tinatanggal lang natin guys yung mochi. Binabalik natin dito sa lalagyan. Guys, ganyan yung itsura niya. Nakita nyo, nagtutubig pa siya at itatapon lang natin yung tubig niya. Ayan. Para makita nyo guys, ito yung tubig na excess niya nung ginagalan natin siya. Tingnan natin kung ano ang lasa at kinalabasan ng ating cheese. Malamig na siya, yes. Maganda ba guys kung i-ano natin to, i-freezer natin para medyo tumigas. Kung hindi mo siya naging latchapla. Wow! Hindi siya nabuo masyado ha. Pansin ko lang, ayan. Tapos hiwa lang tayo guys ng taste test natin. Ang itsura niya guys, nagmukha siyang ano, alam niyo yung kesong puti, ganun yung texture niya. Hindi siya masyado naging kasing tigas nung sinasabi niya. Ayan, na parang itlog siya. Parang itlog na leche plan. So papatikim natin yan kay Ate Aska. Parang tamago. Oo. Do? Anong lasang cheese, bro? Cheese lasa niya? Hindi. Ano lasa niya? Parang tamago nga. Parang tamago? Ako titikman ko guys. Itadakimasu. Ayan yung tsura niya oh. Parang tamago yung kinalabasan niya na pinirito. Pero parang leche plan. Hindi. Itadakimasu. Hindi yung texture niya. Leche plan mo. Pulimpoy. Hindi. Parang egg, diba? May pagka-cheese. May pagka-cheese siya pero yung texture niya, pag kinakain nyo, para yung tamago, yung itlog. Pero yung lasa, yung aroma niya, guys, parang cheese. Cheese no kauri. Para siyang cheese yung amoy niya, yung lasa niya, kasi nga yung medyo may pagkamaasim na maalat ng konti na amoy ano. Ang sarap, guys. Gusto mo tinapay tuloy. Anong cheese? Tapos ulit. Hindi nga yan cheese. Cheese siya na gawa sa fresh milk tsaka tamago tapos lemon. Pag yun daw pinagsama-sama, magiging cheese daw siya. Ako for me guys, nasa siyang cheese. Hindi naman malakas ha. Kasi parang cheese din. Pero yung texture niya nga lang, pag nakita nyo siya, parang itlog na parang leche plan. Ayan. Siguro dahil kulang sa ano, kulang siya sa I think harina. May kulang eh. Pero sa cheese na lasa, mild cheese ang lasa niya guys. At magtitinapay ako. Natitikman natin with tinapay. Ganda.
Mas malapit siya sa lasa guys ng kesong puti. Aray. Nakagat ko na may bibig ko. Sobrang nguya. Harap! Pag may tinapay siya, hindi siya lasang itlog guys. Lasang cheese. Ano mo? Busog na ako. Lasang cheese siya guys. Mita niya parang egg na egg talaga. I think kung lalagyan to ng flour, magiging perfect na cheese ang lasa nito guys. Kasi yung texture niya pang itlog talaga. Ate Aska nagre-request, lagyan daw natin ng mayonnaise kung mas masarap daw. Pero for me, masarap na siya guys eh. Chicken spread mayonnaise. Hindi na yung cheese. Parang naging tofu yung lasa. Ba't ganun? Tofu. Bakit magiging Pag may mayonnaise siya, yung aroma nung guys, yung nilagyan natin ng mayonnaise, nawala yung aroma nung gatas, parang napalitan siya ng mayonnaise. Nagdahan tofu, ba't ganun? Anong gagawa ko dito? Lasang cheese pero hindi siya perfect na. Yung firmness niya, hindi siya naging cheese. Pero yung lasa niya, may konting cheese. Pero lamang pa din yung tabak. 10 out of 10, ilan yun? 6 lang. Sa akin din, masasabi ko mga 7, 8. Ganun lang siya. Pero masarap siya. May aroma siya ng cheese. Hindi nga lang talaga siya naging kasing tigas ng cheese.